May mga nayon na ang mapayapang hitsura ay isang manipis na tabing lamang nagtatago ng mga nakakatakot na lihim. Sa isang sulok ng Pilipinas, kung saan umuugoy ang mga puno ng niyog at ang amoy ng dagat ay naghahalo sa hangin, ako, si Badong, ay namumuhay ng tila payapa. Sa araw, barbero lang ako. Ngunit sa gabi, nasa tabi ko si Carmela, ang aking asawa, isang sikat na albularyo, isang manggagamot, isang exorcist, at isang facet ng mga bagay na hindi sa mundong ito. Sabi nila, biyaya ang pagpapakasal sa isang albularyo. Pero ang swerte ko ay isang sumpa. Nagmahalan kami ng husto, ngunit sa paglipas ng mga taon, nasira ang pangarap namin na magkaroon ng anak. Ako, sterile. Siya, walang pag-asa. Ang aming pag-ibig na lanta, malamig na parang oil lamp na malapit ng mamatay. Pagkatapos isang araw, dumating ang totoong kadiliman. Nagsimula ang lahat sa isang kaibigan, si Boyet. Lumapit siya sa akin, nanginginig, namumutla, sinasabi sa akin ang tungkol sa kanyang hindi mapaglabanan na pagnanasa sa hilaw na karne, marahas na pagsusuka, at isang hindi maipaliwanag na pakiramdam na nagdala sa kanya patungo sa isang kakaibang babae. Nakinig si Carmela, nagdilim ang kanyang mga mata. Isang paungusap lang ang sinabi niya, ang tono na natatandaan ko pa rin. Yan hindi tao. At hindi ko alam na ang sandaling iyon ang simula ng buhay at kamatayang labanan sa pagitan naming mag-asawa at isang nilalang na tinawag ng mga taga-nayon na bangkilan, ang pinakamalakas, uhaw sa dugo at pinakamagandang aswang. Ang bass drum ay pumutok ng 3 beses, ang background music ay tumataas, pagkatapos ay huminto. Ang pangalan ko ay Badong. Isang ordinaryong barbero sa isang maliit na baryo sa baybayin sa Pilipinas, kung saan tuwing umaga, ang mga bubong na pawid ay nababalot ng araw, at ang amoy ng tuyong isda ay tumatagos sa bawat pulang eskinita. Araw-araw, nabubuhay ako gamit ang bunting, salamin, at ang maliliit na kwento ng aking mga customer. Pero sa tabi ko si Carmela, asawa ko, isang sikat na albularyo sa lugar. Para sa mga Amerikano, ang salitang albularyo ay kakaiba. Dito, ito ay isang katutubong manggagamot, isang taong marunong magpagaling ng mga sakit gamit ang mga halamang gamot, anting-anting, at tradisyonal na mga ritual. Sila ang nag-iwas sa usog, ang sumpang sanhi ng biglaang pagkakasakit, who counter gayuma, ang love spell na nagiging sanhi ng pagkawala ng isip ng biktima, at lumalaban sa pangiyanggaw, ang impeksyon na nagiging halimaw ang mga tao. Ang mahinang bulungan ng mga panalangin, ang tunog ng pagkuskos ng mga dahong panggamot. Maraming tao ang naiinggit sa akin sa pakikisama sa isang babae na parehong maganda at makapangyarihan. Ngunit sa likod ng kahoy na pinto ng maliit na bahay ay isang katotohanan na walang nakakaalam. Sa nakalipas na 5 taon, sinubukan namin ngunit hindi kami magkaanak. Siya, mahina ang mga itlog. Ako, baw. At ang pangarap ng isang bata ay matagal nang namatay. Simula ng araw na marinig niya ang balita, naging malayo na si Carmela. Ang kanyang ngiti ay bihira, ang mga pagkain na magkasama ay walang pag-uusap. Ang pag-ibig naging malamig na ugali. Pagkatapos isang alon ng mga alingawmaw ang nagsimulang gumapang sa bawat bahay. Tungkol sa isang kakaibang babae, napakaganda na walang makapag-alis ng tingin sa kanya. Ngunit ang kagandahang iyon ay sinamahan ng mga kakaibang bagay. Ang malulusob na bata ay biglang nagkasakit sa hindi malamang dahilan. Ang mga hayop sa nayon ay biglang namatay, ang kanilang mga katawan ay nanlamig at naninigas na may kakaibang sugat. Ang ilang mga tao nagsimulang manabik ng hilaw na karne. At ang kanilang pag-ugali naging kakaiba, na parang may kumukuha sa kanilang isipan. Walang nakakaalam ng tiyak, ngunit sa kahina-hinalang mga mata ng mga taga-nayon, naramdaman kong papalapit na ang kadiliman. At darating ito sa sarili kong bahay. Isang madilim na hapon, habang naglilinis ako ng barbershop, bumukas ang kahoy na pinto. Pumasok si Boyet, ang kaibigan ko noong bata pa ako. Ngunit ang mukha niya ay hindi ang mukha na nakilala ko. Lubog ang mga mata, maputla ang balat, tumutulo ang pawis sa mukha. Siya ay nanginginig, hawak ang kanyang tiyan,
at pagkatapos lamang ng ilang pagbati, si Boyet ay yumuko, nagsusuka ng isang dilaw at masangsang na likido. Pagkatapos ay tuminala siya, namumula ang kanyang mga mata at bumulong. Badong. Ako. I crave raw meat. Natulala ako. Hindi sa kanyang mga salita, ngunit sa kanyang tingin, hindi na ang tingin ng isang kaibigan. Ito ay ligaw. Noong gabing iyon, iniuwi ko si Boyet, nakita siya ni Carmela, at nagbago ang kanyang mga mata, matigas, malamig na parang bakal. Pangiyanggaw or worse, gayuma from ibang kilan, she said. Nakapatong ang kamay niya sa noo ni Boyet, nakapikit na parang nakikinig sa kabog ng kung ano sa loob. Kilala ko ang bangkilan, hindi lang isang uri ng aswang, kundi isang taong nagtanim ng dugo ng halimaw sa mga tao, ginagawa silang kasangkapan o inapo. Ang kanilang mga sumpa ay napakalakas na kaya nilang burahin ang mga alaala at mabigkis ang mga kaluluwa ng kanilang mga biktima. Ang tunog ng mabilis na paghinga, ang tunog ng tibok ng puso. Tinanong ni Carmela si Boyet tungkol sa babaeng lumapit sa kanya. Pero umiling lang si Boyet. Naalala niya ang malabong mukha, ngiti, at matamis na bango tapos wala. Sumulyap sa akin si Carmela, we have to do it now bago mag-ugat ang Blackstone. Narinig ko na ito dati, isang bagay na kasing liit ng maliit na bato, ngunit ang ubod ng sumpa. Kapag tumira na ito sa katawan, hindi na babalik sa normal ang isang tao maliban na lang kung siya ay mamatay. Si Carmela ay nagsimulang maghanda ng ritual. Sa mesang kawayan, inilatag niya ang bawang, asin, buntot pagi, ang buntot ng stingray na ginamit sa pagtataboy ng masasamang espiritu, at isang maliit na bote ng holy water. Mula sa kahoy na estante, ibinaba niya ang isang lumang ceramic jar, isang pamana ng pamilya mula sa kanyang lola, na naglalaman ng maulap, masangsang na likido na tinatawag niyang likido. Mabagal, tumpak ang bawat galaw ni Carmela, ang bibig niya ay bumubulong ng orasyon, isang sinaunang incantation. Nakatayo ako roon, ang puso ko ay kumirot, habang si Carmela ay nagtaas ng isang pilak na kutsara, sumandok ng kaunting likido, at inilapit ito sa bibig ni Boyet. Lumaban siya, sumisigaw, ngunit hinawakan siya ni Carmela ng mahigpit, malamig ang boses. Kung gusto mong mabuhay, uminom ka. Isang nakakasakal na tunog, isang nakakasakal na ubo, ang umalingaw-ngaw. Pagkalipas ng ilang segundo, marahas na nanginginig ang katawan ni Boyet. Pagkatapos ay yumuko siya at nagsuka isang maliit, makintab na itim na bato na kumikinang na parang jade ng demonyo. Natahimik ang silid. Napatingin ako kay Carmela. Bahagyang tumango siya, ngunit ang kanyang mga mata ay nakadirekta sa bintana kung saan ang dilim ay mas makapal kaysa karaniwan. Badong kasi simula pa lang nito. Mula sa araw na iligtas si Boyet, alam ko para protektahan si Carmela, kailangan kong malaman kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. At ang aking barbershop ang perpektong lugar para gawin ito. Dumating at umupo ang mga customer, nakinig ako. Bawat walang kwentang kwento tungkol sa pag-aani, bawat chismis sa palengke, kabisado ko. Pagkatapos ay unti-unting nahuhubog ang mga piraso, isang pangalan ang paulit-ulit na may nagniningning na mga mata ng mga lalaki, Maria. Ang ingay ng palengke, ang hiyawan ng mga nagtitinda, ang ingay ng mga manok at itik na may halong ingay ng mga barya. Noong araw na yun sa palengke, sinundan ko ang daloy ng mga tao, naghahabi sa mga store ng isda at prutas, pagkatapos ay tumigil. Sa dulo ng hanay, sa gitna ng kumikinang na liwanag na sumasalamin sa mga dahon ng saging, ay ang store ni Maria. Siya ay tunay na maganda. Isang kagandahang nagdulot sa mga tao na mapalapit, ngunit hindi rin mapalagay. Mahaba, malasutla at itim na buhok, makinis na balat ng porselana, mapupulang labi. Nasa harap niya ang mga tray ng gintong suman at mabangong malagkit na kalamay. Kumalat ang matamis na bango, nakakapit sa hangin na parang nag-aanyaya. Tumayo ako sa malayo at pinagmamasdan.
Nakapila ang mga lalaki, mula sa mga binata hanggang sa matatandang lalaki, hindi umaalis kay Maria ang kanilang mga mata. Bumili sila ng higit pa sa kailangan nila para marinig lang siyang magsalita o hawakan ang kanyang kamay kapag natanggap nila ang kanilang sukli. Naikuyom ko ang aking mga kamao. At pagkatapos, nakarinig ako ng pamilyar na yabag sa likod ko. Carmela. Nanlilisik ang mga mata niya sa akin, saka huminto kay Maria. Bahagyang nagdilim ang mukha ni Carmela. Badong huwag mo siyang tingnan. Mahina ang boses niya, halos nag-uutos. I smiled awkwardly, but really. I don't know why and my heart beat fast when Maria turned around, smiling at me. Noong gabing iyon, mag-isa akong bumalik sa palengke. Nag-impake si Maria ng kanyang mga paninda. Naglakad ako, kunwari bibili ng isang pakete ng suman. Habang nakayuko siya para kunin yon, dali-dali akong naglabas ng isang sibuyas ng bawang sa aking bulsa. Marahang idiniin sa kamay niya habang inaabot ko ang pera. Napawi ang ngiti ni Maria. Para sa isang segundo, ang kanyang malalim na itim na mga mata ay kumislap na pula. Ang balat kung saan nadikit ang bawang sa kanyang balat ay umitim, parang nasunog. Binawi niya ang kanyang kamay, ngunit bumalik kaagad ang ngiti, sa pagkakataong ito mas matamis. You're so interesting, Badong, she whispered. Ngunit malinaw kong narinig sa ilalim ng boses na yon isang malalim, hindi makatao na ungol. At alam ko na hanap ko na ang aking biktima. Bumukas ang pinto sa bahay ni Maria at kaagad, isang bugso ng malamig na hangin ang tumama sa mukha ko. Ang baho ng dugo na may halong matamis na amoy ng candy, ang amoy na nagpabaliw sa maraming tao. Humakbang ako papasok. Madilim ang bahay, nailawan lamang ng kumikislap na ilaw ng isang oil lamp. Ang anino ni Maria sa dingding mahaba, baluktot, at iba ang paggalaw kaysa sa kanyang tunay na katawan. Dumating ka mag-isa, Badong. Umalinggaw ang boses niya, mahina ngunit nagbabanta. Ang mga blades ng pamaypay ay lumalamig, pagkatapos ay tumigil. Biglang umalingaw ang isang malakas na tunog ng palakpakan, na sinundan ng isang ipo-ipo na humahangos sa silid. Bago pa ako makapag-react, sumugod na ang anino. Tumayo si Maria sa harapan ko, ngunit hindi na siya ang magandang babae na nakita ko sa palengke. Namumula ang kanyang mga mata, nakakunot ang kanyang bibig, na nagpapakita ng dalawang hanay ng matatalas ng ngipin. Sa likod niya malalaking pakpak ang nakabuka, ang mga lamad ay madilim na parang sunog na balat ng inig. Mahahaba at itim ang kanyang mga kuko na parang mga kuko ng ibong mandaragit. Napabalik ako sa dingding. Napakalakas ng kanyang mga pakpak na pumapagaspas kaya natumba nito ang mga mesa at upuan, pinatay ang lampara ng langis. Sa dilim, tanging ang mapupula niyang mga mata at ang mabilis kong paghinga. Sa sandaling iyon, Badong, umalinggaw ang boses ni Carmela, matalas na parang kutsilyo. Ang inday ng pagbukas ng pinto, ang inday ng nagmamadaling yabag. Siya ay nagmamadaling pumasok. Ang kanyang kaliwang kamay ay nakahawak sa buntot pagi, ang buntot ng stingray na kumikinang sa liwanag ng buwan na nasala sa siwang ng pinto. Ang kanyang kanang kamay ay nakahawak sa bote ng holy water, at sa kanyang leg ay may suot siyang garlic amulet at isang string ng anti-evil beads. Walang kahit isang sandali na kumusta, inilunsad ni Carmela ang unang suntok, itinapon ang banal na tubig sa mukha ni Maria. May umuusok na tunog na parang laman na sinusunog, napasigaw si Maria, tinakpan ang mukha at napaatras. Pagkakataon, umikot-ikot si Carmela, iniindayog ng husto ang buntot pagi sa kanyang tadyang. Ang tuyong impact ay umalingaw-ngaw na sinundan ng isang basag na tunog. Hindi ko pa nakitang gumalaw ng napakabilis si Carmela, bawat hakbang, bawat suntok ay kasing tiyak ng isang manlalaban na nagsanay sa loob ng ilang dekada. Ngunit si Maria ay hindi madaling ibinagsak. Siya ay umungal, ipinapakpak ang kanyang mga pakpak upang lumikha ng isang ipo-ipo na naghagis sa akin sa sulok ng bahay.
Pagkatapos, sa isang nakakatakot na sandali, si Maria ay tumingin ng diretsyo kay Carmela. Ang kanyang boses ay sumisitsit sa kanyang mga ngipin. "Ang asawa mo magiging aswang." Nakita kong nakataas ang mga kuko niya, nakatutok sa dibdib ko. Ngunit sumigaw ng malakas si Carmela, ibinuhos ang buong lakas sa huling suntok. Bumaba si Buntot Pagi, tinamaan ang mga pakpak, kasabay ng paghagis ng kamay niya ng asin sa mukha ni Maria. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Nagsimulang mag-apoy ang laman ni Maria, natuklap ng mga tagpi, itim na usok na umuusok. Isang flash ng asul na liwanag ang lumitaw habang binibigkas ni Carmela ang huling orasyon at pagkatapos, si Maria ay sumabog sa abo na tangay ng hangin naglalaho sa gabi. Napalingon sa akin si Carmela. Naghalo ang pawis at dugo sa mukha niya. Wala siyang sinabi, marahan lang pinisil ang kamay ko. Pero alam ko ang laban na ito, kahit nanalo, hindi pa tapos. Nagising ako sa isang pamilyar na amoy, ang amoy ng mga dahon ng tabako at insenso. Ang madilim na ilaw mula sa lamparan ng langis ay nagdulot ng kumikislap na anino sa kisam. Umupo si Carmela sa tabi ko, namumula ang mga mata, mahigpit ang pagkakahawak ng kamay niya sa kamay ko. "Badong, gising ka na." Nanginginig ang boses niya, pero pilit pa rin niyang ngumiti. Wala akong sinabi. Tinaas ko lang ang kamay ko para hawakan ang pisngi niya mainit. Sa sandaling iyon, alam ko ang distansya sa pagitan namin ay umikli. Sa labas, unti-unti nang gumagaling si Boyet at ilang iba pang naapektuhan. Pero hindi lahat naniwala kay Carmela. May mga bulungan sa likod niya, kahina-hinalang mga tingin na para bang natatakot sila na mas delikado siya kaysa sa bagay na sinira namin. Noong gabing iyon, makapal ang hamog. Dinala ng hangin ang amoy ng asin at lamig sa aking gulugod. Tapos may kumatok sa pinto. 3 beses. Mabagal. Mabigat. Nagkatinginan kami ni Carmela. Walang nagsasalita sa aming dalawa, tumayo kaming dalawa. Nang bumukas ang pinto, sa hagdan ay isang sanggol na nakabalot sa isang kupas na kumot. Ang malaki at itim nitong mga mata ay nakatitig ng diretsyo sa akin, hindi kumukurap. Isang pilak na kwintas na may pendant na crescent moon ang nakasabit sa liig nito, at sa maliit nitong kamay ay may nakatuping sobre. Ang mabagal na tibok ng puso, ang kaluskos ng papel habang binubuksan nito ang sulat. Ang pagsulat ay nakasulat, ngunit ang bawat linya ay malinaw. Ito ang anak niya. Itaas ito o maghanda para sa isang bagong bangungot. Tumingala ako, ngunit natangay ng hangin ang papel mula sa aking mga kamay. Pumulupot si Frost sa legs ko. Binuhat ni Carmela ang bata, ngunit madilim ang kanyang mga mata. Hindi ang mga mata ng isang ina, ngunit ang mga mata ng isang mandirigma na handa para sa isang bagong labanan. Alam ko si Maria ay naging alabo. Ngunit ang banta ay hindi nawala. At ang batang ito ay maaaring maging simula ng isang mas malaking bangungot.